Oy, ng Mid-Range Capability Missile System o kinakabahan na ang China, mga kababayan, no? Yung mga ganyang mga hakbang, mga bossing, no? Yung mga ganyang hakbang, mga bossing, yun yung pinapakita natin na diskarte, no? Diskarte lang. Although hindi naman tayo mangunguna sa digmaan eh. Pero pag nakakakita ng ganyan ang China, mga kababayan, medyo may ngatog ng konti. Baka medyo merong medyo sasabihin yan, oh, saglit lang. Pag-usapan niya ulit natin yung hindi natin napagkaintindihan na gentleman's agreement. Ganyan. 'Di ba? So medyo lumalaban-laban tayo ng konti, mga kababayan. Pero etong dinala ng Estados Unidos, mga bossing, gagamitin yan doon sa balikatan, no? Kung di ako nagkakamali, balikatan po o EDCA or kung saan man. Na kumbaga para ang kapwa natin mga Pilipino na mga kasundaluhan matuto ng mga paggamit nitong mga advanced na teknolohiya gamit pandigma, mga boss. So pakinggan po natin. Nagpahayag ng pagkabahala ang China sa pagdadala ng Estados Unidos ng Mid-Range Capability Missile System o MRCS sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa Northern Luzon ang missile system para sa military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Ano kaya to, mga bossing? Kagaya kaya to nung Iron Dome? Yung Iron Dome kasi ng ng Israel, mga bossing. Iba 'yun. No? Mabigat 'yun, yung Iron Dome ng Israel, mga kababayan. Talagang malayo pa lang yung mga missiles, no, nung kalaban ay talagang madedetect na nila. Kaya bago bumagsak sa Israel ay talagang talagang nasa pool na do sa ere pa lang, walang napipinsala. Kagaya nito 'yun. So kapag kagaya niyan, okay 'yun. Kaya lang sana magkaroon din tayo ng pambili ng mga ganyang kagamitan. Pagkakataon na nag-deploy sa bansa ng MRCS na may kakayahang maglunsad ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missiles. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, pinag-iigting nito ang tensyon sa rehiyon at pinalalala ang banta ng misjudgment at miscalculation. Gusto po yata ng China sila lang po yung nagtututok ng 55 na malalaking barko, no? Sila lang po yung nagpapaikot ng mga 55 na malalaking barko. Ayun, nandito din po yung kapatid natin sa pagbablog na si Batang Maynila Toits. Magandang gabi po o madaling araw na ba dyan sa Pilipinas? Alas 11:52. Suportahan po natin yung channel ni kapatid na Batang Maynila Toits. Ayan, mga kababayan. Medyo natog-natuhod ng China dito O, dyan pa lang mga bossing, dyan pa lang. Meron pang pa-deliver. Pa-deliver o na-deliver na yata yung BrahMos. Yung BrahMos na galing po ng India, mga kababayan. Yan yung tipo bang, ilagay lang natin dyan. Ipakita natin sa China na kumbaga, merong mga nakasuporta sa atin. Which is totoo naman pong may nakasuporta. Dahil yung mga bansa na yun, na sumusuporta sa atin, mga kababayan, ayaw nila o hindi sila agree doon sa pambubuli ng China. Biruin mo na ipanalo natin yung ruling. Tapos hindi inaano ng China. Hindi nirerespeto. Bakit daw po hindi nirerespeto? Kailangan, sabi kay Duterte, wag na natin pag-usapan yung ruling na yon. Ganito na lang ang gawin natin. Magkaroon tayo ng exploration dyan. SEO 60 mapupunta. 40 sa China o kapag may makuhang langis dyan. Ibig ko sabihin na SEO SEO is sa bansa ng Pilipinas. 60 ang mapupunta. Tapos 40 lang sa China. Basta wag nang pag-usapan yung ruling. Di ba po? Sabi, stop staking military confrontation. Stop undermining peace and stability in the region and take concrete action to reduce strategic risk, sabi ng China po. Hayat din ito ang Estados Unidos na respetuhin ang security concerns ng ibang bansa at tigilan ang pagdadagdag ng banta ng military confrontation. Dagdag pa nito, dapat iniisip ng Pilipinas ang tunay na intensyon ng Amerika at hindi dapat nagpapagamit, lalo na't security interest ng bansa ang nakasalalay.
Bukod sa China, kinundi na rin ng Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya o Pinas ang US deployment ng Tomahawk missile launcher sa Northern Luzon. Ayon kay Pinas spokesperson Antonio Tino, nangangahulugan ng matinding escalation ng US military build-up sa Pilipinas ang deployment ng missile system. Sa pagpapahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito, ipinararating umano nito sa China ang intensyong bigyang daan ang paglulunsad ng Amerika ng mga bahala silang kung ano isipin nila doon. Basta tayo, mga kababayan, ang kagandahan nito, natututunan ng ating mga kasundaluhan kung paano po gumamit ng mga advanced na technology na mga pandigma. Although wala pa po tayo ngayon yan, pero pagdating ng panahon, kaya nilang gumamit. No? Alam nilang gumamit. Nasa sa kanila na yun. Kung yun ang iisipin nila, no? Kung para sa kanila yun, mga kababayan. Diba? Sabi nga ni Tina B, wala kaming pake sa China. Mainit talaga ulo natin sa Tina. Tingin ako ng tingin sa oras, mga kababayan, kasi may gagawin pa ako after nito. Tuloy! atake sa China mula sa ating teritoryo. Samantala, nilinaw naman ng Balikatan 2024 Executive Agent Colonel Mike Lohico na hindi pa puputukin ang Standard Missile 6 sa isasagawang military exercise. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Kumbaga, hindi naman yan no? Hindi naman pa puputukin, talagang kumbaga para pag-aralan, para matuto yung mga kasundaluhan ng Pilipinas. Pero syempre, kapag ang naunang, sabi nga ng Amerika mga kababayan, kapag meron kayong kinante na eroplano ng Pilipinas, pag meron kayong kinante na barko ng Pilipinas, o kahit ano pa, no? Mga armed forces ng Pilipinas, hindi malayo na kami ay gumante. Baka biglang paputokin yan, mga kababayan. Di po ba?